Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos na mawalis ng Lakers sa second round ng playoffs ay opisyal nang naging free agent si LeBron James na malayang lumipat ng team. At ayon sa senior NBA insider ng ESPN, Shams Charania, sinabi sa kanya ni Rich Paul na agent ni LeBron na lahat ng contenders na mga team na tapos na ang season ay gumawa na ng tawag regarding kay LeBron James. Hindi pinangalanan ng agent ni LeBron kung ano ba ang mga team na ito, subalit ayon nga sa kanya ay lahat umano naghahabol kay LeBron. Si LeBron nga ay obviously nagkaroon na din ng konting decline. Naglalaro pa din siya at nagtatala pa din siya ng all-star numbers. Subalit malayo na nga ito sa kanyang prime noon kung saan ang bumangga nga ay talagang giba. Ganun pa man pinag-aagawan pa din nga siya ng mga team dahil bukod nga sa impact na dala niya sa loob ng basketball court, ang pagkuha kay LeBron ay hindi magiging bad business dahil inaangat niya nga ang lahat ng bagay sa labas ng court. Ang ticket sales ay nagtataasan, ang ticket prices ay nagmamahalan, ang pag-check-in ng sa mga hotel ay tumataas din, ang mga restaurant sa loob at labas ng arena ay nakikinabang din, ang mga sports bar, ang mga TV deals, bentahan ng jersey at madami pang iba. Bukod dyan ay kung makukuha mo nga si LeBron at mag-anunsyo ito ng farewell tour ay magkakaroon nga ng presyo ang mga ticket sa regular season na tila ba pang playoffs. Isa nga ito sa mga pinag-aagawan ng mga team sa kanya. Kaya naman may iba nga na talagang handa pa din na magbigay ng max kontra kay LeBron kahit na may edad na itong 41 years old and soon to be 42 years old na ito at hindi na tulad nung siya ay nasa prime pa ang performance dahil alam nilang mababawi nga nila ito financially. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Detroit Pistons matapos ang disappointing performance sa playoffs matapos na mahawakan ng number 1 seed sa Eastern Conference sa majority ng season. Obvious nga na may mga pagkukulang pa ang team na ito, tulad lamang ng experience. Si Jalen Duren na supposed to be number 2 option ng opensa ay hirap na makagawa ng 10 points. Kaya naman si Tobias Harris na ang tumayo bilang number 2 option ni Cade Cunningham. Ganun ba man kung gusto mo nga na mag-contend o magkampiyon ay hindi pwede na ang 33-year-old 15-year NBA veteran Tobias Harris ang magiging second option mo sa opensa. Kailangan nga ni Cade Cunningham ng katuwang na isang reliable shot maker o star player na makakatulong din sa kanya sa playoffs, hindi tulad nga ni Duren na naging pabigat pa nga sa kanya. Inaasahan naman na mag-i-improve pa nga si Jalen Duren, subalit ang kailangan ng Pistons ay isang player na kaya nang makatulong ngayon mismo. At dalawa sa target ng Pistons ngayong off-season ayon kay Shams ng ESPN ay si Lauri Markkanen at Trey Murphy III. Kung opensa nga ang hanap ng Pistons ay kayang kambigyan ng 30 points si Lauri Markkanen, habang kung 3-and-D naman ang hanap nila ay solid na option nga si Trey Murphy. Tila ba Ausar Thompson nga ito na may tira sa labas. Ganun pa man kung makukuha nila ang isa dito at mag-improve pa sila Jalen Duren at Ausar Thompson, walang duda na kaya nga ng Pistons na umabot sa East Finals sa mga susunod na taon. Sa palagay nyo ba ay si Lauri Markkanen o Trey Murphy na ang missing piece ng Detroit Pistons para maging successful sa playoffs?